napakapanganib ng ginagawa na ni Congressman Rodante Marcoleta. Sa totoo lang ha, pag nagkaisa yung mga yung mga oligarko, kaya kailangan na seguridad nitong si Kong Dante talagang higpitan ang seguridad nitong mama na to. Kasi base sa mga sinasabi niya, babanggain niya yung mga malalaking power generator company. Yung mga power distributor. Talagang babanggain ho niya. Firing pala ang buhay ninyo. Hindi kayo katulad ng mga ibang politiko natin na anak ng hasendero, anak ng mga politiko, apo ng politiko. Very inspiring ang buhay nyo. Paano kayo naging successful na naging sikat na abogado and magaling na legislator? Anong ginawa ninyo? Nandun po sa pagtityaga, sa pagsisikap po. At kahit ano pong mangyari, pilitin po niyong makapag-aral sapagkat yun po talaga yung tuntungan para po kayo'y makaakyat sa inyong patutunguhan. Parang hagdanan po yan, Wilson. Kailangan po kahit na medyo mahirap. Pero huwag kayong susuko. Ilaban po ninyo at nakakaasa po ako sapagkat lalo na po kung meron kayong paniwala sa Diyos at talagang gano'n naman po tayo, religyoso tayong pare-pareho. Alam ko po sa pagtityaga, pagsisikap, ay talaga pong makukuha niyo po ang minimitin ninyo sa inyong buhay. Ganun po ang aking naging pasimula. Kaya pala malapit sa puso nyo mga magsasaka, milyon-milyon na magsasaka sa Pilipinas. Hindi pala to rhetorical, political rhetoric. Talagang tatay nyo mismo magsasaka. Opo. Ano pangalan ng tatay, nanay ninyo, sir? Pareho na po silang namayapa, Wilson. Ang tatay ko ay Pacifico Marcoleta Sr. at ang aking nanay ay Candida Dizon. Nakita ba nila na naging abogado kayo? Na buhay pa? Yung ama ko po kasi namayapa ng mas maaga, kaya Hindi ka naabutan na malapit na po akong mag-graduate sa law nung namatay siya. Pero ang akin nakita po niya yung maging abogado ako. Pero hindi niya po ako nakita na napunta sa Congress. Na madali po, maaga po silang namatay. Pero napaka-inspiring ang buhay niyo sa lahat ng magsasaka at lahat ng tao sa Pilipinas. May nakita kaming nakita ko sa Facebook at sa TikTok, in-endorso kayo ni Pangulong Duterte. Nakita ko, pinupuri kayo na mapagaling kayo. Opo, ako po'y nasurpresa sapagkat pagkatapos po na naipile ko yung aking COC, ay nakatanggap po ako ng text message mula sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung po pwede po ay pumunta po ako sa isang lugar, isa pong very modest restaurant. Malapit lang naman po, sabi po ng Waze, mga 10 minutes lang. Wow! Sabi niya, kung may time ka lang naman, baka gusto mong magkita naman tayo at magpumunta. Doon po sa malapit sa Ermita lang po ito. Wow! Pinuntahan ko po at yun nga, sabi niya, gusto kong suportahan kita sapagkat naniniwala ko sa iyong mga ipinaglalaban. Nagpasalamat naman ako. Kumalat yung video na yun na pinupuri kayo Marami po siyang sinabi na tungkol sa pagtakbo at pagsuporta po niya sa akin. At ako po ay nagpapasalamat. Isang sorpresa para sa akin na napaka-busy rin niya. Malayo po ang pinanggalingan niya at nakuha po niyang paalalahanan ako at para lang sabihin niya ng personal na susuportahan niya ang aking kandidatura. Thank you. May tanong dito pakilala mo sarili nyo. Ang paborito niyang tanong, dito ba? Dito muna, sorry. May microphone. Good morning po. Cathy Cruz po sa tuklasin natin ng DZXL. Good afternoon na po. Good afternoon. Sorry. DZXL ang ating katipunan po every Sunday. Anyway, sir, ito tinanong ko na rin kanina sa unang panauhin ni Sir Wilson kay Senator Amy Marcos. Nagpa-interview din nung si Amy Marcos. Mamaya pakinggan natin kung ano sasabihin ni Amy Marcos. Pero
100% mambubudol na naman. Ngayon po, sa pagharap niyo po sa taong bayan bilang senatorial candidate, malaki po at umiiyak na po ang taong bayan po dahil sa mahal po ng pagkain at mga public Oo. utilities, kuryente at Kuryente. tubig. Malaking porsyento po kasi na kinikita ng taong bayan ay napupunta po sa pagbabayad lang ng mga utility bills. Ano po ang nakikita ninyo? Payag po ba kayo na i-repeal ang IPIRA? At ano po ang take ninyo about the Energy Development Plan na magkaroon po sa ating bansa, particularly ang Nuclear Energy Development Plan at yung pagbabalik ng pag-manage ng public utilities sa government? Kasi ngayon po, masyado pong nakikinabang ang mga oligarko, ang pribadong sektor dahil hawak nila ang buong industriya po ng kuryente at tubig. Thank you, Cathy. Congressman. Napakarami pong dapat na gawin. Unang-una, tama naman po na dapat ay i-amend yung ilang bahagi ng EPIRA. Lalong-lalo na po yung section na kung saan ay pinayagan po yung mga distribution utilities na magkaroon ng pagmeme-ari doon sa mga generation companies. Sa aking palagay po, ay merong conflict of interest doon eh. Halimbawa po, kung ang isang distribution utility, meron siyang pagmeme-ari kung ng ilang porsyento, halimbawa sa stockholding, nung gumagawa ng kuryente, nangangahulugan, mas gusto niya doon bumili. Hindi siya bibili doon sa isang kumpanya na wala Correct. siyang Tama interest naman. doon. Halimbawa, kung yung wala siyang interest, mas mura halimbawa ng piso per kilowatt. Eh, mapipilitan siyang bumili doon sa kanyang kaalyado kasi meron siyang interest doon eh. Kaya yung pong pinag-uusapan natin, kung sabihin nila ay competitive selection process, hindi po masyadong natutupad yun eh. Paano ka magkakaroon ng tinatawag na competitive selection process? Eh alam mo na, kailangan bumili ka doon sa pinsang buo mo eh. Kasi meron kang pag-aari doon eh. Yung interest mo uunahin mo. Pero kung wala yung provision na yon, baka sakali na yung competition manaig. Ilang beses pong nabanggit sa EPIRA yung salitang competition, kung alam po ninyo. Wow. Baka hindi po nyo binabasa yung batas. Ako, nireview ko po yung kabuuan ng batas. The word competition was mentioned 11 times. Ano pong ibig sabihin yan? Yung mismong batas na yun, nagsusulong na dapat magkaroon ng competition sa electricity industry, sa energy industry. Bakit? Ang layunin po talaga bumaba eh. Kahit kailan hindi po magkakaroon ng competition, yun ay isang blockade. Pagkatapos po, pati po yung methodology kung paano kinukwenta ng Energy Regulatory Commission yung electric rate na papayagan niya sa distribution utility na singilin niya sa bawat consumer. Iniba po nila yung methodology. Dati po yung methodology nakabase sa actual cost ng distribution utility. Ngayon po, plano pa lang ng distribution utility, babayaran mo na. Sa makatwid, plano pa lang eh. Hindi man tatanungin ng ERC kung yung plano natupad o hindi. Sukat na naipakita niya na, hindi ako walang brownout ngayon ha. So performance-based kanya. So tama yung aking plano. Bayaran mo ako. Ang dami pong dapat na system loss. Yan, system loss. Ano po yung system loss na binabayaran po nating lahat? Yung po ay kasama dyan yung ninakaw na kuryente. Kasama dyan yung technical loss. Halimbawa, sumabog yung voltahe ng gumagawa ng kuryente. Nabakbak yung mga kuryente. Nagkamali yung accountant nila. Nagkamali yung billing clerk niya. Nasira yung metro. Lahat ng losses ng isang kumpanya sa kuryente, tayo magbabayad. Wala tayong kinalaman doon sa losses nila. Meron pong desisyon dyan ng Korte Suprema, Wilson. Yes. Ang sabi niya, lahat ng expense ng isang public utility
na hindi naman pinakinabangan ng consumer, wala ang karapatang singilin sa kanya. That is unequitable and that is unconscionable. Decision po ng Korte Suprema. Ang galing. Pero hanggang ngayon, Hindi pa na-implement. wala pong natutupad yan. Kaya nga ang gusto ko, Oho. baka naman matupad ang aking pangarap ko. Yes, sir. Aking pangarap. Makarating ako sa Senado, hihingin ko kagad kung sino man ang Senate President. Yes, sir. Mr. Senate President, pwede ba mo ibigay sa akin yung Committee on Energy? Importante yan. At pagkatapos, ibigay mo sa akin ang Yung Blue consumer. Ribbon Committee. Ang galing. Kasi, diyan yung sinasabi Hindi ko ko sa yung Tapos ang vice chair nitong si Kong Dante, itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan. susuriin ko lahat yung mga agencies na yan kung bakit hanggang ngayon. Pero The alam nyo, declared policy in Pero alam nyo, napakapanganib ng ginagawa na ni Congressman Rodante Marcoleta. Sa totoo lang ha, pag nagkaisa yung mga, yung mga oligarko, kaya kailangan na seguridad nitong si Kong Dante, talagang higpitan ang seguridad nitong mama na to. Kasi base sa mga sinasabi niya, babanggain niya yung mga malalaking power generator company. Yung mga power distributor. Talagang babanggain ho niya. shrine in those good laws that were enacted by Congress. Not implemented Bakit yet. ngayon? Bakit na? Alam mo ba kung kailan Yes, sir. nagawa yung Magna Carta for public school teachers? Do you have an idea? Wow. Do you have an idea? No idea, sir. 1966. Wow. Oh, May ganyan pala. ano nakalagay sa baka humaba lang. Ano nakalagay sa Magna Carta for public school teachers? Yeah. Kailangan po yung sahod nila naka-index sa cost of living, Hindi pa Which- ginagawa yan. which the Secretary of Education should regularly submit to Congress an appropriation para sa ganun kung tumaas po yung cost of living, Ina-adjust dapat automatic. naka-adjust po yung kanilang salary. Ang galing. Grabe. Meron pa pong palang nakalagay na special hazard pay kung sakasakali pong nasa Para sa mga guro, naririnig niyo ho yan. Isusulong ho yan ni Congressman Rodante Marcoleta. wala pong nangyayari. Yung ibang mga dilawan at pinklawan na senador, lowest in math and reading. Hindi naman ho nila tinitignan yung kalagayan ng mga guro. Itong si Kong Dante, siyempre, pagka masaya ang guro, ganadong magturo yan. Mas pagkagagalingan niya magturo. Kasi sapat naman pinag-aralan. Kaso habang nagtuturo yan, ako po, kasi paano ako bibili nito ng pangsigang o pang kulang mamaya, kulang na yung sweldo. Di ba? Pero pagka kumpleto ang sweldo, akma doon sa cost of living, kung saan man siya nakadistino. Di ba? Wala problema yung mga guro. Meron pa silang mandatory medical and examination and medical treatment and hospitalization. Nangyayari po po to? No. 1966. Ilang taon na po yun? Almost 60 years na. 50 Ayun ang years. sinasabi. Wow. Grabe. Oh, baka mas matanda pa yung batas sa'yo, Wilson eh. Alam ko naman, 35 ka lang. Saan? Oh, di Pero ba? ang galing nyo. Sir, ang dami nyong alam na ito pala mga politiko natin, gawa-gawa ng batas, hindi pala nai-implement. Hindi lang sila nangako na gagawa. Unang-una, yung pangako kaya nilang gawin. Oho. Tingnan niyo muna kung qualified sila na gagawin. O palagay mo nang nagawa. Napapako lang. O, Pangako. nagawa na. O, paano yung implementation? Oho. Bumili ka ba ng kotse para ilagay mo lang sa parking lot mo? Gamitin mo para pakinabangan ng pamilya mo.